Pwede ko ho ba kayong, kahit hindi po ako nakakatayo, pwede ko ba kayong hilingan na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa po natin ng salita ng Diyos. So po, 2 talata lang po ito. Pwede niyo ho ba akong samahan sa pagbasa? Okay lang ho ba kayo? So, nakita niyo na. Kaya naman pala sa monitor. No po. So, sabay-sabay po nating basahin. Lakas po natin ang pagbasa. Okay? 1, 2, 3, go. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Tayo po ay sandaling manalangin muli, aming Diyos. Salamat po sa umagang ito sa amin pong isang pribilehiyo na malaya po kaming nakakapag-aral ng iyong mga salita. Patuloy po naming inaanyayahan ng banal na Espiritu mo na siyang patuloy na manguna at mga siwa sa aming pagsamba. Lord, ikaw po yung magsalita sa amin at bigyan mo po kami ng sapat na pangunawa o spiritual na pandinig para po marinig namin ano man yung sasabihin mo sa amin ngayon pong umaga. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po. Parang galit sa akin tong table nyo. Palayo ng palayo eh. So, nabasa nyo na ba itong kwento ni Jabez? Palagay ko po, familiar po sa atin ang kwento. Ito po ay 2 talata lang pero punong-puno ng maraming aral sa atin pong buhay. No? Kilala niyo ba si Jabez? At alam ko po na maraming beses niyo na itong nababasa. At walang banggit sa kwento kung siya ay giant in height katulad ni Goliath. Pero but in prayer, in faith, his dreams and goal ay napakalaki ng kanyang mga pangarap. So Jabez, sabi po ng verse 9 ay Jabez was more honorable than his brothers. Si Jabez daw po ay higit na marangal kaysa kanyang mga kapatid. Kaya po di ba pwede naman siyang tawaging isa sa giant character ng Bible. Pag-aralan po natin ang kwento ni Jabez dito po sa ating mga Biblia and pag-aralan po natin on how Jabez known. Kilalang kilala siya as one of the great character o isa sa great character in the Bible. Bakit po ba? Dahil sa kanyang prayer, sa kanyang mga pangarap, higit sa lahat sa kanyang goal sa buhay. Pwede po ba? Sabay-sabay po nating sabihin, goal. Ulit po, malapit na po tayo magsabay-sabay. Isa pa, ulit, goal. Ayun, sabay-sabay na. Mamaya may tupad kayo, may tupad sa akin. Be a Jabez. Nilagyan ko po ito ng title na sana po maging katulad tayo ni Jabez. Naka-develop po ako ng isang acrostic na goal. Ano ba spelling ng goal? Ayun, nilagay na eh. Ulitin po natin, spelling ng goal. 1, 2, 3, go. Yan ba spelling yan? Kala ko G-O-W-L. Yung Facebook nakakabobo talaga na spelling. So, pag-aralan po natin, ito pong buhay ni Jabez. Bakit po pa siya naging great character o naging higante na isang tauhan dito po sa Biblia? Una po yung letter G. Pag-aralan po natin. Itong letter G ay inuuna niya ang Diyos o God first. God first or pray. Sa verse 10, sabi po dito, Jabez cried out to the God of Israel. Mababasa po natin dito sa verse 10 na si Jabez ay nanalangin o siya po ay tumawag sa Diyos. Di ba? Sa Tagalog, ang sabi rito ay ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. Mamaya po pag-aralan natin, ano ba yung laman ng prayer dito ni Jabez? Pero dito po sa talatang ito, mapapansin po natin na sa kanyang sitwasyon o anuman po ang kalagayan niya, ang mapapansin po natin dito ay inuna niyang tinawagan ang Diyos. Inuna niyang lumapit muna sa Diyos bago kung kani-kanino o kung sino-sino man ang kanyang lapitan. Tanong, pag kailangan mo ng tulong, kanino ka ba lumalapit?
Tayo po ba, pag kailangan natin ng tulong, kanino ba tayo lumalapit? Pag tayo po ay may problema o dumaraan ka sa pagsubok, sino ba ang iyong unang nilalapitan? Mamahalin ba to? Pag nabasa ko ba to, mabayaran ba ni Jet to? Pag tayo po ay may pangangailangan, ano po unang pumapasok sa isip natin kanino tayo lumalapit? Sa politiko? Uso ba dito, Ikes? Ano ba uso dito? Akap? Alam niyo ba yan? Tupad? May mga nagtutupad ba dito? Ha? Sa amin, uso yan eh. Mga, no? Pag may gawain, ang dami, walang miyembro. Pag tinanong ko kung nasa payout. Nasa mga Ikes, ano ang tawag? Akap, may akap pa, may Ikes pa, may, no, hindi ko alam kung, no? Pag tayo po ay may karamdaman, kanino ho tayo unang lumalapit? Si Jabez sa kanyang sitwasyon o kalagayan sa buhay, mapapansin po natin dito na sa Diyos siya unang lumalapit at umiiyak. Sabi ng verse 10, Jabez cried out to the God of Israel. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. Mamaya po malalaman natin, ano ba ang prayer? Na mapapansin natin dito si Jabez na God first in his prayer. Isa daw pong successful na businessman ang in-interview, ano ba ang kanyang sikreto? Bakit ba siya naging matagumpay na isang businessman? No po? Ang sagot po nitong businessman na ito, sabi niya, prayer. Nanalangin ako sa Diyos o inuuna ko ang Diyos. Gusto mo bang maging matagumpay o successful sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Personal, pamilya, relasyon, sa iyong trabaho o pag-aaral, sa iyong mga plano o mga goal sa buhay. God first. Unahin natin ang Diyos. Sa amin po, sa SBCF, sa church, ay binibigyang halaga po namin talaga yung prayer. Sa amin, napaka-importante ng aming mga devotion, lalo na yung mga leader. Alam niyo ho ba, hindi ho ako mahihiyang ikwento sa inyo na hanggang ngayon po nag-check kami ng devotional journal. Hindi dahil wala akong tiwala na kung sila ay nagde-devotion, kundi isa po sa aming training ay lahat ng mga may ministry from LCC, life leader, teacher, ushers, praise and worship, anumang ministry, bago po sila gumawa ng ministry nila, nagpapacheck sila ng devotion. Pag wala kang dalang notebook, sa amin po, sa SB, pag wala kang dalang devotional journal, hindi ka muna tatayo sa harap. So, hindi ho ako nahiyang ikwento yan sa inyo kahit po para bang napaka-basic. Pero sa amin po sa church ay napaka-importante sa amin ang prayer. Ngayong taon na to, meron po kaming everyday na may naka-schedule na prayer and fasting. Sa bawat araw, meron po kaming mga naka-schedule na may nagpa-fasting, nagpe-pray. Na po, at yun po ang aming mahalaga, yun po ang aming devotion, di ba? Hindi sa akin po napaka-importante sa akin na may ministry ka tapos wala kang devotion, di ba? Tatayo ka sa harap, maglilingkod ka sa amin, pero wala kang time kay Lord. Kaya naman maganda yung pong halimbawa dito ni Jabez na God first po. Unahin natin ang Diyos sa atin pong buhay. Si Jabez, sabi ng verse 9, was more honorable than his brother. Isa siya sa naging great character o giant character in the Bible because of his prayer. Goal, di ba? Letter G ay God first. Sa Luke chapter 11, verse 1, meron po magandang sinabi dito. Sabi diyan ay, minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya ay matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po nyo kaming manalangin. Di ba? So, ano to yung nagsabi kay Jesus ay mga alagad niya. Di ba?
So magtataka tayo dito sa dinami-dami ng pwedeng ipaturo, no? Pwede namang ipaturo na magpagaling ng mga may sakit, di ba? Nakita nila si Jesus na isang sabi lang nakakapagpagaling ng mga may sakit, nakakapag-cast out ng mga bad spirit, di ba? Pwede naman nilang sabihin, Lord, turuan mo nga kami mag-cast out ng mga demonyo, di ba? Pwede naman nilang ipaturo na, Lord, pwede mo ba kaming turuan na magpakain ng libu-libong tao, di ba? Kasi si Jesus ay sa pamamagitan lang ng limang tinapay at 2 isda ay nakapagpakain ng more than 5,000, di ba? Pwede naman nilang sabihin, Lord, pwede ba turuan mo kami na magpakain ng libu-libong tao? Pwede naman, di ba? Naisip ko, pwede naman nilang ipaturo na, Lord, turuan mo kami na yung tubig gawin mong alak, di ba? Pwede naman. Pwede rin naman nilang ipaturo na mas maganda magpaturo na bumuhay ng patay, di ba? Kasi nakita nila si Lazaro binuhay ni Jesus. Ang dami naman nilang pwede ipaturo kay Jesus. Pero ang mapapansin po natin dito sa Lucas chapter 11 verse 1, sabi nila, Lord, turuan niyo nga po kaming manalangin. Magtataka tayo, kasama na nila si Jesus, hindi naman na nila kailangan ng prayer. Kasi kasama na nila si Jesus, pero nakita nila yung kahalagahan, how the importance of prayer. Kahit mga alagad ay binigyang halaga na maturuan silang manalangin. God first. Kailan ho kayo huling nanalangin? Nung prayer meeting? Nung Pasko? Baka panis na yan. No? Kailan tayo huling? Yun talagang umiyak kay Lord. Alam niyo madaling sabihin yung prayer. Pero ang magandang prayer, kailan ka huling lumuhod sa Diyos? Kailan ka huling yung talagang kinausap mo si Lord na hindi mo namalayan tumutulo ang luha mo? Kailan yan? Kailan talaga yung nagbukas ka ng puso mo sa Diyos? Yung talagang nagsumbong ka kay Lord? Yung ibig sabihin dito ng prayer ay yung mataimtim, yung earnest na panalangin. Kailan? Kailan yon? Or ilang minuto ka na lang ba nagpe-pray? Baka mabuti pa yung sa trabaho, 8 hours. Pag kumain ka, 2 oras. Pag natulog ka, 8 oras. Pero manalangin. Ilang minuto na lang ho ba tayo nagpe-pray? Ilang minuto ba kayo nanonood ng telenovela? Pero pag manalangin, minsan yung bang antok ka na, tsaka ka nagpe-pray, yung tirang oras mo na lang, minsan ba napansin mo yung ganon? Yung bang sa kaabalahan mo, nananalangin ka, yung bang mahihiga ka na, tirang oras mo na lang. At dahil sa antok mo, nakalimutan mo, nagpe-pray ka. At pagising mo, tsaka mo lang naalala, nagpe-pray ka pala. Tsaka mo na lang sinabi pagising mo, Amen. Kailan yon? Kailan ka huling nag-pray na yung marubdob talaga na prayer? Sabi na Mateo chapter 6 verse 33, sabi diyan, but seek first His kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pinakamabuti pa rin po yung inuuna natin ng Diyos. Dami namang ang dami namang magandang pwedeng unahin. Pwedeng unahin ng pamilya, pwedeng unahin ng trabaho, pwedeng unahin ng pag-aaral, pwedeng unahin ng pangangampanya. May nangangampanya na ba sa inyo dito? Pwede na bang unahin na pumila sa payout? Pwede naman. Pero alam nyo, lahat ng yan, sabi dyan, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay na ito, idadagdag ko sa iyo. Pero sabi, but first, seek first the kingdom of God. Unahin muna natin ang Diyos. Salamat, ngayong araw na ito, ay inuna mo ang Diyos at nandito ka sa simbahan. Sabi mo sa katabi mo, salamat, nandito ka. Yan. Ulit, sabihin mo ulit sa katabi mo, salamat, nandito ka at wala ka doon. No? Di ba? Salamat. Salamat, hindi ka nakapila sa payout. Oh. Letter G ay God first. Unahin mo ang Diyos. No? Unahin natin God first. Letter, ano po yung kasunod na letter? Letter O. Sabi ng letter O ay overcome your weaknesses or overcome your fear. Sa verse 9, sabi po dito, his mother has named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain.
Sa Tagalog sabi, Jabez ang pinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan ng ipanganak ko siya. Ano po? Jabez's mother gave him his name because she was in pain when she bore him. No? Kaya pala siya pinangalanan ng Jabez kasi yung nanay daw niya ay nahirapan sa panganganak. No? Alam niyo, may kaibigan po akong pastor. Yung misis niya ay nahirapan o nag-labor. Kaya nung nilabas yung kanyang anak, ang pinangalan nila ay Jabez. So, ang pagkakaalam ng maraming tao, ang pangalan ng Jabez ay, ang ibig sabihin, kasi nahirapan kang manganak. Pero alam niyo ba ang totoong meaning ng pangalan ni Jabez? Kaya siya pinangalan ng Jabez ang nanay niya. Kasi habang ipinagbubuntis siya ng nanay niya, ang nanay niya ay dumanas ng maraming hirap, sakit, problema, pagdurusa. Kaya noong pinagbubuntis pa lang siya, doon naramdaman ng nanay niya yung pain. Hindi nung pinanganak pa lang siya, hindi. Nung pinagbubuntis pa lang siya, pinagbubuntis siya ng nanay niya ng sama ng loob. Kaya totoo kay Jabez yung meaning ng pangalan na sama ng loob, di ba? Totoo sa kanya yun kasi nung pinaglilihi pa lang siya o pinagbubuntis pa lang siya, maraming pagdurusa, hirap, sakit ang naranasan ng nanay niya. Kaya ang pinangalan sa kanya ay Jabez. Tayo po ba? No? Ano ba meaning ng pangalan natin? Ay, tanong niyo na ba sa nanay niyo kung anong meaning ng pangalan niyo? Alam niyo si Jabez, habang siya po ay lumalaki, dala-dala niya yung pangalan na Jabez na nagpapaalala sa kanya ng maraming hirap, dusa na naranasan ng kanyang nanay. Alam niyo, dati po, nung ako po ay bata pa, nung ako po ay nakatira sa Santa Mesa, meron kaming kapitbahay na ang tawag po sa kanya ay Palaka. Palaka. Kasi kaya siya tinawag na Palaka dahil yung itsura niya, siya ay maliit, medyo mataba, sakang, tapos yung kanyang mata malaki. Kaya nung lumalaki siya, ang tawag sa kanya, tinawag siyang Palaka. Nakalakihan na niya yon, ang tawag sa kanya Palaka. No? Pero alam nyo, itong babae na ito ay hindi niya inintindi yung pangit na tawag ng pangalan niya. At siya ay nangarap na yumaman. Alam nyo, nagtinda siya, umunlad yung kanyang tindahan, nagkaroon siya ng maunlad na tindahan sa palengke. Alam nyo, nung bago po ako, natandaan ko, nung ako ay may kaunting isip na, hanggang ngayon naman ay natandaan ko, alam nyo, yumaman siya. Siya utangan. Why? Kasi na-overcome niya yung kanyang hindi magandang pangalan. Kaya si Jabez, lumaki rin siya na dala-dala niya yung pangalan niya, na ang pangalan niya, ang ibig sabihin ay pagdurusa, kahirapan o sama ng loob. Ikaw ba? Naitanong mo na ba sa nanay mo kung ano ang iyong ibig sabihin ng pangalan mo? No? Ang pangalan mo, Kasmot. No? Sa amin may tinatawag na Simang. Kasi lagi nakasimangot. Ikaw ba? No? Pero mapapansin po natin na sa dalawang talatang ito, mabibless po tayo dahil sa dalawang talatang ito ay hindi binanggit ni Jabez yung kanyang kapintasan. Wala po tayong mababasa dito na binanggit niya yung kanyang kahinaan, yung kanyang handicap, naawa sa sarili, sinisi ang nanay niya. Wala ko tayong mababasa dyan. Dahil yung kanyang kapintasan o handicap ay hindi niya naging kahinaan. Yung kanyang pangit na pangalan ay hindi naging hadlang para matupad ni Jabez ang kanyang mga pangarap sa buhay. Kaya ang kanyang prayer, sabi niya, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory." Di ba? Nangarap siya. Yung kanyang pangarap, ginawa niyang prayer. Sabi niya, "Lord, pwede ba palawakin mo ang pagpalain mo ako at palawakin mo ang aking teritoryo." Hindi niya sinabi, "Oh Lord, bakit ba ganito pangalan ko? Bakit ba hindi na lang Alden?" Di ba? Hindi niya sinabi yon. Hindi niya sinabi sa prayer niya na, "Bakit ba ang nanay ko ito pinangalan sa akin?" Hindi niya sinabi yon. Ang sabi niya, "Oh, that you would bless me and enlarge
may territory. Palawakin mo ang aking territory. Ang original po na word ng territory dito ay tent. Sabi niya, palawakin mo ang aking tent. Hindi po natin alam kung ano ibig niya sabihin ng enlarge. Hindi natin alam kung ang ibig niya sabihin ay i-promote siya sa trabaho, magkaroon siya ng business, maging politician siya, maging presidente siya, o dumami ang kanyang ari-arian, o yumaman siya. Pero katulad ni Jabez, he has a positive attitude because Jabez overcome his weakness. Di ba? Ikaw ba? Ano ba ang iyong mga kahinaan? Ano ba ang mga kinatatakutan mo sa buhay? Kapag hindi po natin na-overcome o napagtagumpayan yung ating mga kahinaan, ito ang magiging dahilan o hadlang para hindi natin maabot ang ating mga pangarap. O ito ang maging dahilan. Kaya up to now, hanggang ngayon, hindi ka nagagamit ni Lord. 2025 na. No? Dahil lagi nating sinasabi, mahina ako, mahiyain ako, natatakot ako. Hanggang ngayon, hindi ka nagagamit ni Lord. Alam niyo, ako po, meron akong inferiority. Mahiyain ako. Hindi halata, no? Takot ako humarap sa tao. Nung ako ay bata pa, natatandaan ko, nung kami po ay G pa, ay wala pa akong wheelchair noon. Pag sa bahay po, lang ako gumagapang. Kasi hindi nga ako nakakalakad, gumagapang. Pag ako po ay pumapasok, nung ako po elementary, ay hinahatid ako ng nanay ko. From grade 1 to grade 3, magaang pa ako, ang nanay ko ay nagbubuhat sa akin. Nung grade 4 to grade 6, yung kuya ko na ang nagbubuhat sa akin. Hinahatid ako, sinusundo ako. Nung high school ko, meron akong kapitbahay na naging kaklase ko. Siya yung kasama ko, pinapasan ako. Nung high school ako, nahirapan ako. Nung elementary, ang teacher ang lumilipat di ba? Ganon ba kayo ngayon? Nung ako po elementary, ang teacher ang lumilipat Nung ako ay nag-high school, nahirapan ako. Meron ako subject sa ground floor, may subject ako sa second floor, may subject ako sa third floor, may subject ako sa fourth floor. Nahirapan ako noon, no? Pero alam nyo, hindi ko makakalimutan, nung ako po ay nasa bahay, no, ako po ay bata pa, ay sa loob ng bahay, gumagapang ako. Natandaan ko noon, si Ate Be, ay high school na doon. Ang bahay namin nasa second floor. Kaya pag nasa second floor ka, kapag mayroong tao pa lang sa hagdan, sa baba pa lang, alam mo na may tao, alam mo na may bisita. Kaya sa amin, pag may bisita, mabilis akong gumagapang papasok sa kwarto kasi ayoko makita ako ng mga tao na gumagapang, yung pa ako payat, no? Yun yung aking kahinaan noon. Mahihain ako, takot ako sa tao. Natatandaan ko, si Ate Be may kasamang mga kaklase niya. Dahil nanonood ako ng TV, malakas yung TV, hindi ko narinig na may tao, may bisita. So nakita ko na lang, sila Ate Be nasa taas na, nasa pinto na, yung mga klase niya nasa pinto na. Nung makita ko agad-agad, ang bilis, gumapang ako, papasok ng kwarto. Sabi ng mga klase ni Ate Be, ay ano yung gagamba? No, natandaan ko yun. Nung nasa kwarto ko, nung marinig ko, gagamba daw ako, sabi ko, ikaw naman, mukhang sapot. Natandaan ko yun, alam nyo. Hindi mawala sa isip ko na kapag ako'y pumapasok, pasan-pasan ako ng kuya ko, tinutokso ako ng mga bata, sabi ng mga bata, ay, tanda-tanda na, karga-karga pa. Lagi ko pong naririnig yon. Inisip ko, pag nakita ko kayo sa amin, susumpitin kita. Susumpit nun, di ba? Lumaki po ako na dala-dala ko yung kapintasan ko. Naging mahiyain ako, takot ako humarap sa tao. Pero alam niyo, iniisip ko, laging sinasabi ng tatay ko sa akin, mag-aral daw ako mabuti. Alam niyo, iniisip ko, sabi ko, kailangan akong mag-aral. Kasi ganito na nga ako, hindi pa ako nakapag-aral. Alam po niyo, dumating ang time na wala ng trabaho ang tatay ko. Tama-tama, high school na ako, matatapos na ako ng high school. Hindi na ako nakapag-college kasi wala kami. Pero salamat sa Panginoon. May tao na ginamit ang Diyos para makapag-college ako. Hindi ko akalain na napasok ako sa Bible school. Ngayon po ay pastor na ako. Hindi ba, akalain nyo ba na ako po ay naka-assign sa isang simpleng simbahan? Nakarating ako na Amerika ng 3 taon.
Naikwento na po ni Council na kasama po ako sa National Mission. Alam niyo ba, naka-duty ako sa barangay every Monday. Dahil trabaho, no? Na kailangan kong ma-overcome yung aking weakness. Kailangan kong alisin sa isip ko na hindi ako nakakalakad. Binigyan ako ng Diyos ng maraming paa. Kailangan ko ma-overcome ang aking weakness. Kailangan ko ma-overcome yung aking fear, yung aking takot. Kailangan ko ma-overcome lahat para lang matupad yung aking mga pangarap. Tayo po ba? Kamusta po tayo? Ano ho ba yung mga pangarap natin o prayer natin na hanggang ngayon hindi natin natutupad? Kasi hindi naalis sa atin yung ating mga kahinaan. Takot ako, mahiyain ako, matanda na ako, sakitin ako. Kaya hanggang ngayon hindi ka nagagamit ni Lord. 2025 na. Malapit na dumating si Lord. Hanggang ngayon hindi pa rin tayo nagagamit ng Diyos. Ano ba yung mga kapintasan natin na hanggang ngayon ay hindi natin na-overcome? Letter G. Ano po yung letter G? May kausap ba ako? May kausap ba ako? Ano po yung letter G? Ano po yung letter O? Yan. Ang kasunod po ay letter A. Ang letter A po ay always focus on your dream. Ano po? Si Jabez po ay naging ganito. Nakapokus lang siya doon sa kanyang prayer. Nakapokus lang siya doon sa kanyang mga pangarap. Nakapokus lang siya doon sa kanyang goal. Sabi niya sa verse 10, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Kaya naman po, di ba, sa verse 9, sabi doon, Jabez was more honorable than his brother. Si Jabez ay higit na marangal kaysa kanyang mga kapatid. Kahit gano'n ang kanyang pangalan, ang pangit ay ibig sabihin ng pangalan niya, pero kahit gano'n ang pangalan niya, angat siya sa iba, di ba? Angat siya. Sabi, he was more honorable than his brother. Mas higit siya, mas marangal siya kaysa doon sa kanyang mga kapatid. Why? Because si Jabez ay nag-focus lang doon sa kanyang prayer, sa kanyang pananampalataya, no? Because he sought the blessing from God. Hinanap niya yung pagpapala ng Diyos by faith, by prayer, at sabi ron ay hinanap niya yung malaking teritoryo. Magandang mga pangarap, magandang mga abot sa kanyang buhay. Hiningi ni Jabez yung blessing o pagpapala ng Diyos na palawakin ang kanyang nasasakupan. Hindi niya hiniling na palitan ang kanyang pangalan. Hindi niya sinisi ang kanyang nakaraan. Hindi siya nagmukmok, hindi siya nagkulong, hindi siya sumuko. Hindi niya sinabi sa Lord, Lord, ayoko na mabuhay, ang pangit ang pangalan ko. Ikaw ba ganon? Lord, ayoko na mag-pray, ayoko na magsimba, ayoko na maglingkod, ayoko na sa lahat. Minsan ba dumating sa isip mo yon na ayaw mo na sa lahat? Si Jabez, tumingin na siya sa kanyang kinabukasan. Jabez always focus on his dream. Kaya naman nanalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, that you would bless me. Oh Lord, that you would bless me and enlarge my territory. Meron daw pong isang inchik ang nagtitinda ng sapatos. Gumawa siya ng isang sapatos, dalawang sapatos, ilang sapatos, at naisip niya itinda niya. Naganap siya ng pwesto para magtinda at nakakita siya ng isang pwesto na maraming tao. Sabi niya, mukhang maganda dito magtinda kasi maraming tao. Alam niyo kung saan siya nagtinda? Sa harapan ng isang malaking butika. Dahil ang butika ay pasukin ng tao, sabi niya, maraming tao dito ako magtitinda. Nung makita niya yung malaking butika, sabi niya, balang araw, magkakaroon ako ng ganyang kalaking tindahan. Habang siya ay nagtitinda, nakita siya ng may-ari ng butika. At nung makita siya, pinaalis siya sa pwesto. Pinaalis siya, pinalayas siya. Siyempre, kung tayo yon, palagay ko lang ang feeling niya, nalungkot, na-disappoint, naawa sa sarili. Pero alam niyo, hindi ganoon ang naramdaman ng inchik. Hindi niya kinaawaan ng kanyang sarili. Hindi siya nalungkot, hindi siya sumuko. Sabi niya, balang araw, magkakaroon ako ng ganyang kalaking tindahan. Patuloy siyang gumawa ng sapatos, patuloy siya nagtinda ng sapatos, at umunlad siya. Alam niyo, nagkaroon siya ng isang maliit na tindahan sa Quiapo. Ang pinangalan niya sa kanyang tindahan, SM Shoe
Shoe Mart. Siya si Henry C. Ang may-ari ng maraming Shoe Mart ngayon. May MOA, di ba? Meron ako nabasa na meron silang pinatayo na bagong SM sa may Laguna na ang laki ay 33 hectares ba? Parang ganong kalaki. Na isa sa malaking mall. Hindi na nga, yung SM nga niya, hindi na Shoe Mart ang meaning eh. Yung SM niya, ang ibig na sabihin ay super mall, di ba? Pumasok na rin siya sa real estate, mga condominium. Why? Hindi niya kinipkip yung sama na loob. Hindi niya hinayaan na siya ay malungkot. Hindi niya hinayaan na siya ay maapi. Tinuloy niya, nag-focus siya sa kanyang pangarap na balang araw, magkakaroon siya ng ganong kalaking tindahan. At ngayon, si Henry C., di ba? Bukod kay Kuya Nonoy, isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Amen ho ba? Hello, amen ho ba? Ba't kayo nag-amen? Ba't tumingin kayo noon? Mayaman yan, no? Ganyan lang yan. Ha? Hindi nyo kilala. Ikaw, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Ano mang hadlang, tandaan natin. Number 1, letter G, God first. Unahin mo ang Diyos. Letter O, overcome your weaknesses or your fear. And letter A, always focus on your dream. Be a Jabez. Kayahin natin si Jabez. Last letter L. Ay, salamat. Let your dreams touch the sky. Da? Hayaan mo ng iyong mga pangarap ay makaabot sa langit. Alam niyo, maganda, sabi ng verse 10 sa uli, ano sabi doon? And God granted this request. Di ba? Sinagot ng Diyos yung prayer. Napakasimpleng prayer. Prayer ng isang, ano ba? Prayer ng isang nangarap. Prayer ng isang ape. Prayer ng isang lumaki na dala-dala yung kanyang ibig sabihin ng pangit niyang pangalan. Di ba? Prayer ng isang, wala namang pumapansin. Pero ang sabi ng verse 10, ang sabi ng huli, and God granted this request. And God granted this dream. And God granted this faith. Why? Because Jabez, inunan niya ang Diyos sa buhay niya. Di ba? God first. Overcome his fear. Always focus on your dream. At hayaan natin na yung ating mga pangarap ay makaabot sa langit. Marahil yung prayer ni Jabez o yung kanyang pangarap ay nakaabot sa Diyos dahil sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Tayo ho ba? Ano ba mga pangarap natin? Bukod sa pangarap mong makasama sa tupad. Uso tupad, no? Bukod sa ating mga kabataan, pangarap mo ba makatapos ng pag-aaral? Pangarap mo maging doktor, maging nurse, maging engineer, maging teacher, maging presidente, di ba? Akalain ba ni BBM na magiging presidente siya? Di ba? Pangarap mo maging mayor. No? Tayo po mga magulang, ano ba pangarap natin? Siyempre, number 1, pangarap natin makatapos ang ating mga anak. Amen? Pangarap natin magkaroon ng sariling bahay, sariling business, hindi yung lagi na lang tayong empleyado. Amen o ba? Pangarap natin na makapaglingkod sa Diyos. Kasama ba sa pangarap niyo yun? Hello, amen ba? May kausap ba ako? Amen ba? Pangarap niyo bang maging malago ang inyong ministry? Amen? Diba? 2025 na. 2025. Alam po niyo sa amin sa San Bartolome, lagi ko sinasabi sa kanila, hindi mo pangarap na maglingkod sa Diyos? 2025 na. Ha? Lumindol na saan ba yun? Thailand? Diba? Hindi naman natin pinapanalangin na lumindol sa Pilipinas. Pero ang maganda sa lindol, pagtapos ng lindol, ang daming tao sa church, di ba? Baliktad noong sa Biblia, pagkatapos manalangin, lumilindol. Sa atin, lumindol muna bago manalangin ang tao. No? 2025 na, kailan ka pa maglilingkod? Sige nga, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, 2025 na, kailan ka pa maglilingkod kay Lord? No? Ano ba hinihintay mo? Di ba? Alam ko po, naikwento ko na to dito. No? Alam nyo kasi, humanga ako talaga kay Carlos Yulo. Di ba? Naikwento ko na ba to dito?
Di ba si Carlos Yulo, ang isang Olympic gold medalist, no? Ilan ang gold niya? Ilan? 2. At yung isang gold niya ay nagkakahalaga ng 10 million. At dahil 2 ang kanyang gold, nakakuha siya ng 20 million. Di ba? Pabale-balentong lang yan. No? Hindi lang yon, binigyan pa siya ng maraming milyon, di ko na po maisa-isa. Binigyan siya ng condominium, binigyan siya ng house and lot, binigyan siya ng magandang sasakyan. Ang daing binigay sa kanya, meron pa siyang bruhang girlfriend. Meron pa siyang, mabait na nanay, mabait na pamilya. No? Ang dami niyang nakuha. Pero alam niyo, ayon sa kanyang kwento, 6 na taon pa lang siya, nangarap na siyang maging magaling na gymnast. 6 na taon. Alam niyo, inisip ko, sa loob ng sa edad na 6 na taon, hanggang ngayon na nakakuha siya ng medal, ilang bagsak, ilang bukol, ilang bali, ilang pilay ang naranasan ni Carlos Yulo. Ano kaya kung nung edad na 10 years old, napilayan siya, sumuko siya, nasaan kaya siya ngayon? Nasaan kaya siya ngayon? Binag-interview sa kanya, hindi ko alam kung nabasa nyo. Sabi niya, galing mo ha? Anong sagot niya? Sabi niya, sa Diyos po ang papuri. Inuna niya ang Diyos. Hindi ko alam. Kristiyano ba siya? Pero parang hindi. Pero ang ganda ng sagot niya, sabi niya, ang lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. God first. Always overcome your fear. Palagay ko kung hindi na overcome ni Carlos Yulo, yung kanyang mga takot, hindi siya magiging Olympic medalist. Di ba? Always focus on your dream. Nangarap siya. At hinayaan niya yung kanyang pangarap ay sagutin ng Diyos. Alam niyo, ako po aminin ko sa inyo, sabi ko kanina, nagkikwentuhan kami ni Council. Ayoko na lumaban, matanda na ako, sabi ko kay Council. Actually, alam niyo, aminin ko sa inyo, mahina na po ako. Yun lang po, lumilipat ako from my wheelchair to upuan. Ang dalas ko humahulog. Alam mo ng anak ko yan. Pag lilipat ako from wheelchair to wheelchair, tinatawag ko yan. Kaya ako pinatatabayan Natawag ko yan, sabi ko, lipat mo nga ako, Dati po kaya kong lumipat from my wheelchair to another chair, kaya ko pong lumipat. Pero ngayon, tinatawag ko, sabi ko, lipat mo nga ako. Ang dalas ko humahulog. Pero nabalitaan ko si Carlos Yulo, pag nahulog ako, gumagano na ako ngayon. Kasi baka makita ako ng committee ng Olympic, 10 million yan, no? Di ba? Si Carlos Yulo, pabale-balentong lang, naka 10 million. Di ba? Oh. Why? God first. Unahin nating magdasal. Kailan ka huling nanalangin? Kailan ka huling tumawag sa Diyos? Overcome your fear. Ano ba yung mga kinatatakutan mo sa buhay? Always focus on your dream. Tingin lang sa pangarap. Tingin lang sa pangarap. Alam niyo po, ako ngayon, inaamin ko, matanda na ako. Isa na lang yung kagalakan ko. Isa lang ang kagalakan ko. Yung marami kong madalang tao kay Lord. Kahapon po, nag-mission kami, umuulan. Sabi nung, mayroon ako isang kasama, sabi niya, Pastor, uwi na tayo, umuulan. Huwag na natin ituloy yung mission. Sabi ko sa kanya, bakit pag umuulan ba, wala bang taong mapupunta sa impyerno? Overcome your fear. Kailangan na mapagtagumpayan natin yung ating mga takot. And always focus on your dream. Let your dream touch the sky. Hayaan mo ng iyong mga pangarap at ang iyong mga panalangin ay makaabot sa Diyos. Pwede ko ba kayong hilingan na tumayo? Pwede ko ba kayong ipag-pray? Bago ako manalangin, pwede ko ba kayong pakiusapan na lahat po tayo pumikit? Pwede ko ba? Alam ko po, habang tayo po ay nakapikit, alam ko po, habang nakikinig po tayo ng mensahe, alam ko, kinakausap ka ni Lord. Una, baka sinasabi ni Lord sa ating ngayong umaga, ano ba inuuna mo sa buhay? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Baka wala ka ng oras manalangin. Ito ang time, ito ang pagkakataon na muli sabihin mo kay Lord, Lord, pwede ba? Renew my prayer life.
Pwede bang ibalik mo yung kagalakan ng aking panalangin, buhay panalangin? Sabi mo kay Lord, wala ka na bang gana mag-pray? Hindi mo na ba na-enjoy ang iyong prayer life? Sabi mo kay Lord, Lord, pwede ba balik mo sa akin yung kagalakan ng aking pananampalataya, ng aking panalangin? Pwede mo bang sabihin kay Lord kung ano yung mga hadlang para hindi mo maabot ang iyong mga layunin sa buhay? Meron kang takot, meron kang kahinaan, lagi kang may sakit, lagi kang mahina, hindi ka nakatapos mag-aral, hindi ka kasing galing ng iba. Ano ang iyong weaknesses? Sabi mo kay Lord, Lord, di ba sabi ng Diyos kay Pablo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Hayaan mo, hilingin mo sa Diyos na yung kahinaan mo maging kalakasan mo. Hilingin mo kay Lord, Lord, pwede ba? Yung aking mga weaknesses, gawin mo kung aking strength. Gawin mong sandata ko para maglingkod sa iyo. Ano ba ang focus mo ngayon? Baka na out of focus ka na. Baka nakakalimutan mo nang tumingin sa Diyos. Ito ang umaga para muli balik natin yung ating faith, yung ating pananampalataya sa Diyos. At hayaan mo ng iyong mga layunin sa buhay, yung mga pangarap ay makaabot sa langit. Marinig ng Diyos. Tatahimik po ako sandali. At hahayaan ko po kayong personal, katulad ni Jabez, personal na makipag-usap sa Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin, aming Diyos at aming Ama. Salamat po sa paalala ng iyong mga salita. Salamat po sa kwento ni Jabez. Maraming beses na po namin ito nabasa. Pero salamat sa mensahe mo. Salamat sa mensahe ng buhay ni Jabez sa amin. Nakita namin yung sarili namin. Nakita namin na aaminin namin sa iyo na marami kaming oras sa maraming mga bagay. Pero yung oras mo, yun ang aming nakakalimutan. Lord, patawarin mo po kami. Hayaan mo, Lord, ngayong umaga, muli unahin ka namin sa buhay namin. Hiling namin sa'yo na ibalik mo yung joy, yung kagalakan ng aming prayer life. Hayaan mong ma-enjoy namin lagi yung pakikipag-usap sa iyo. Kahabagan mo kami, O Diyos. Aaminin namin, wala naman kami magagawa kung wala ka. Hayaan mong patuloy mo kaming gamitin ayon doon sa nais mo para sa amin. Ma-overcome namin yung aming mga kahinaan, yung aming mga takot. Hayaan mo mag-focus kami na nakatingin sa iyo. Nakatingin doon sa kaya mong gawin sa amin. Hindi yung kaya namin gawin, kundi yung kaya mong gawin sa amin. Lord, kahabagan mo kami. Kahabagan mo po kami. Dalangin ko po sa iyo ang church na ito, ang simbahan na ito. Patuloy mo silang i-bless sa kalusugan, lalo na po si Council Ray. Sama-sama kaming laging dumadalangin sa iyo na balik mo po yung kagalingan at dating lakas ni Council Ray.
lalo na po sa kanyang paglilingkod sa iyo. Dalangin ko, Lord, ang mga kapatiran dito, kung meron man kaming mga hadlang sa aming paglilingkod sa iyo, in the mighty name of Jesus, lahat ng ito, Lord, isinusurrender na namin sa iyo. At hayaan mo, Lord, magmula ngayong umaga, makita mo kami, katulad ni Jabez, God first, overcome our fear, always focus on our dream, and let our dream touch you, O Lord, makarating sa iyo. Basbasan mo po ang mga salita mo na aming narinig. At hayaan mo, Lord, ang mga salita mo ito'y laging magpaalala sa amin. Tuwi kami manghihina, tuwi makakaisip kami sumuko, hayaan mo ang mga salita mo, ang buhay ni Jabez, ay maging inspirasyon sa aming paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat magsabi ng Amen. Salamat po.